Aming Amang nasa langit, Ikaw na may likha ng bawat kaluluwa at may hawak ng aming mga puso. Lumalapit po kami sa iyo ngayon, dala ang mabigat, ngunit mapagpasalamat na damdamin para sa lahat ng kapatid ko sa pananampalataya. O Diyos, salamat po sa pribilehiyong maging bahagi ng iyong katawan, ng iyong sambahayan. Salamat po sa mga kapatid naming ginagamit mo upang kami ay palakasin, ipanalangin at akayin sa tamang landas. Ngunit alam mo rin, Panginoon, na kahit kami ay magkakapatid sa pananampalataya, may mga sugat din kaming daladala, may mga hinaing at pagod na minsan ay hindi namin nasasabi sa isa't isa. Panginoon, inaamin ko na minsan kami ay nanghihina, nagkakaroon ng tampuhan, pagkakawatak-watak at paglayo sa isa't isa. Sa mga ganitong pagkakataon, paalalahanan mo po kami na kami ay hindi mga kaaway, kundi mga kakampi sa espiritual na laban. Turuan mo kami na makita ang aming kapwa hindi bilang hadlang, kundi bilang katuwang sa paglalakbay. Palambutin mo po ang aming mga puso upang kami laging handang magpatawad, makinig at magmahal kahit hindi perpekto ang isa't isa. Naway ang bawat leader sa aming simbahan ay iyong palakasin, bigyan mo sila ng kababaang loob at pusong mapaglingkod. Bigyan mo rin sila ng sapat na pahinga at suporta, lalo na sa oras ng pagod at pagkabigo. Sa mga kabataang nagsisimula pa lang sa pananampalataya, gamitin mo kami, mga nakakatanda, upang sila'y mapalapit lalo sa iyo, hindi mapalayo. At sa mga kapatid naming pinanghihinaan ng loob, yaong mga hindi na dumadalo, yaong mga tila na wala ng gana sa pagsamba, yaong mga nasaktan sa simbahan, ipuin mo po ang kanilang puso, O Diyos. Dalawin mo sila sa kanilang katahimikan at alalahanin mo sila sa kanilang mga panalangin. Panginoon, pag-ibayuhin mo po ang aming pagmamahalan sa isa't isa. Huwag mo pong hayaang kami mabuhay sa pagkakanya-kanya, kundi sa pagkaisa ng layunin. Ang ika'y sambahin, mahalin at paglingkuran. Turuan mo po kaming magpakumbaba at huwag maging mapagmataas. Huwag mo pong hayaan na kami magtaguan sa mga maskara ng pagpapakitang tao, kundi hayaan mong maging totoo kami sa aming mga kahinaan upang sa pagiging totoo namin, makita namin ang tunay na malakas na nagmumula lamang sa iyo. At higit sa lahat, Panginoon, naway sa aming pagkakapatiran ay makita ng mundo na ikaw ang sentro, na kahit kami nasasaktan, nagpapatawad kami, na kahit kami napapagod, tumatayo kami muli, na kahit kami nasusubok, patuloy naming pinipiling magmahal at maglingkod, sapagkat hindi kami nabubuhay para sa sariling kaluwalhatian, kundi para sa iyo, O Diyos na buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng pagkakaroon ng kapwa mananampalataya, mga katuwang sa pananalangin o pagluha, sa tagumpay at sa paglilingkod. Gamitin mo po kami upang kami mismo ang maging biyaya sa isa't isa. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng aming samahan, pagkakaibigan at kapatiran hanggang sa araw ng iyong pagbabalik. Sa ngalan ni Jesus, aming tagapagligtas at hari, ito ang aming panalangin. Amen.
Aming Ama sa langit, lumalapit kami sa iyo ngayon, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa aming mga kapatid sa pananampalataya na kasalukuyang hinaharap ang matitinding tukso sa buhay. Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng kanilang pinagdadaanan, ang mga lihim na laban na hindi nila maibahagi, ang mga pangyayaring unti-unting nagpapahina sa kanilang pananalig. Sa gitna ng katahimikan, pakinggan mo ang kanilang panaghoy, ang kanilang pagpupumilit na huwag bumitaw kahit tila wala nang natitirang lakas. O Diyos, iabot mo ang iyong kamay upang sila'y gabayan pabalik sa iyong liwanag. Alisin mo po ang bigat ng pagkakasala at palitan mo ito ng iyong kapayapaan. Huwag mo silang hayaang lamunin ng kahihiyan, kundi hayaan mong maramdaman nila na ang iyong biyaya ay laging bukas para sa mga pusong nais bumalik. Palibutan mo po sila ng mga taong may pangunawa at malasakit, hindi para hatulan, kundi para tulungan silang bumangon muli. Bigyan mo sila ng tapang na harapin ang katotohanan at ng pananampalatayang muling maniwala sa kabutihan mo. Turuan mo silang lumuhod, umiyak at muling tumayo, at kami naman bilang kapwa nila mananampalataya, gamitin mo po bilang katuwang sa kanilang paglalakbay. Huwag mo pong hayaang maging pipi at bingi sa kanilang pagtaim. O Diyos, sa bawat bigati, ikaw ang kaginhawaan. Sa bawat pagkadapa, ikaw ang tagapagbuhat. Kaya't sa oras na ito, itinatagubilin namin sa iyo ang aming kapatid. Ibalik mo sila sa iyong pag-ibig, yakapin mo sila muli, gaya ng pagtanggap ng Ama sa alimbudhang anak. Salamat, Panginoon, dahil walang hanggang ang iyong biyaya. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Aming Diyos na buhay, sa panahong tila walang katiyakan, marami sa aming mga kapatid ang nangihina sa pananampalataya. Panginoon, nakikita mo ang puso ng bawat isa, ang mga pusong dating umaapoy para sa iyo, ngayon ay tila kandilang nauubos sa hangin ng pagsubok, kabiguan at pagdududa. Marami sa kanila ang tahimik, patuloy na ngumingiti sa labas, ngunit sa loob ay wasak, napapagod at hindi na makapanalangin. O Diyos, mahabag ka. Hipuin mo ang mga pusong nanlalamig, magsalita ka sa gitna ng katahimikan upang sa kabila ng pagkadama nilang iniwan na sila, marinig nila ang iyong tinig ng pagmamahal. Paalalahanan mo sila ng mga araw na kasama kanila sa tagumpay upang hindi nila malimutan na kasama ka rin nila sa kabiguan. Ipaalala mo, O Diyos, na hindi kailanman batayan ng iyong presensya ang damdamin, kundi ang iyong pangako. Itaas mo sila mula sa pagkakabagsak, palitan mo ang pagod ng bagong lakas. Hayaan mong ang kanilang kahinaan, mas makita nila ang iyong kapangyarihan. Turuan mo silang muli kang pagkatiwalaan, kahit hindi nila maintindihan ang nangyayari, at sa amin namang nakapaligid sa kanila, bigyan mo kami ng malasakit upang kami maging tulay at hindi pader, maging tagapamagitan at hindi manunuya. Panginoon, alam naming may pag-asa pa. Sa iyo nagmumula ang bagong simula, kaya sa oras na ito, itinatagubilin namin ang lahat ng kapatid naming nanghihina. Huwag mong hayaang tuluyang mawala sila, yakapin mo sila muli sa iyo
ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoong Diyos na tapat, kami po ay lumalapit sa iyo para sa lahat ng aming mga kapatid na buong puso at buhay ang iniaalay sa iyong gawaing mga pastor, manggagawa, volunteers at simpleng lingkod na sa bawat araw ay nagsisikap maglingkod. Kahit madalas ay hindi napapansin, napapagod at minsan ay nakakalimutang mahalin. O Diyos, Ikaw po ang nakakaalam ng bawat luha nilang hindi nakikita ng tao, ng bawat panalangin nilang binubulong habang tahimik na naglilinis ng simbahan o nangangaral sa kalsada. Itaas mo sila, Panginoon, palakasin mo ang kanilang katawan, kalooban at espiritu. Sa gitna ng mga kabiguang hindi nila inaasahan, mga pangakong napako, suporta na nawala, at mga taong lumimot, Ikaw ang maging kanilang lakas at sandigan. Paalalahanan mo po sila na hindi nila ginagawa ang kanilang paglilingkod para sa tao, kundi para sa iyo. At sa mga panahong sila'y nag-iisa, yakapin mo sila ng iyong presensya. Gamitin mo po sila ng may kapangyarihan, ipagkaloob mo po ang kasiglahan sa gitna ng pagod, karunungan sa gitna ng mga tanong, at pag-ibig sa gitna ng kawalan ng pagkilala. At kami naman, turuan mo kaming alalayan sila, ipanalangin sila, at ipakita ang tunay na pagkakaisa sa iyong katawan. Panginoon, sa bawat lingkod mo, isinusuko namin sila sa iyo. Ikaw po ang tunay na magbibigay ng gantimpala sa tamang panahon. Salamat sa kanilang halimbawa ng katapatan. Pagpalain mo sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama naming Diyos, kami humihingi ng kapatawaran sa mga panahon na kami naging dahilan ng pagkakawatak-watak ng iyong sambahayan. Marahil hindi sinasadya, ngunit dahil sa pagkakaiba ng opinyon, pagkatao o ministeryo, kami nagkakaroon ng pader sa halip na tulay. Kaya sa oras na ito, lumalapit kami sa iyo upang humingi ng kapayapaan, hindi lang sa loob ng aming mga simbahan, kundi sa loob ng aming mga puso. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng pagkakaisa. Ipinapanalangin mo pa nga na kami maging isa tulad ng iyong pagkakaisa sa Ama. Kaya't bigyan mo kami ng puso na marunong magpakumbaba, makinig at magmahal sa kabila ng aming mga pagkakaiba. Tulungan mo kaming maunawaan na sa katawan ni Kristo wala nang mas mataas, wala ring mas mababa. Lahat kami ay pinagkalooban ng biyaya ayon sa iyong kalooban. Palambutin mo ang mga pusong matitigas, pagalingin mo ang mga sugat ng nakaraan, at ituro mo sa amin ang tunay na kahulugan ng pagkakapatiran, ang pagkamahalagang hindi sinusukat sa kasunduan, kundi sa katotohanan ng iyong pag-ibig. Panginoon, sa gitna ng isang mundong puno ng pagkakahati-hati, hayaan mong makita nila sa amin ang liwanag ng iyong pagkakaisa. Gamitin mo bilang isang saksi ng pag-ibig at kapayapaan. Sa iyo namin isinusuko ang bawat relasyong kailangang ayusin. Kami nagtitiwala na ikaw ang Diyos ng pagpapanumbalik. Sa pangalan ni Jesus na nabuklod sa amin sa iisang pananampalataya. Amen. Ama naming Diyos na lubos ang pag-ibig at walang hanggan ang habag, lumalapit ako sa iyo ngayon
dala ang puso kong nababahala para sa aking kapwa mananampalataya na kasalukuyang dumaranas ng panghihina sa kanilang pananampalataya. Panginoon, alam mo ang lahat ng dahilan kung bakit sila nananalig, kung bakit sila tila nawawala ng gana sa paglapit sa iyo, at kung bakit tila ba unti-unting nawawala ang liwanag na minsang nagniningning sa kanilang puso. Sa mga panahong tila wala ng saysay ang panalangin para sa kanila, sa mga sandaling hindi na nila nararamdaman ang presensya mo, hinihiling ko, O Diyos, na ikaw mismo ang bumaba at dumampi sa kanilang puso. Hipuin mo po ang mga bahagi ng kanilang buhay na sugatan, pagod at puno ng tanong. Palibutan mo po sila ng mga taong magbibigay liwanag at hindi paghuhusga, ng mga kapatid sa pananampalataya na handang umakay sa kanila, hindi sa pamamagitan ng sapilitang aral, kundi sa pamamagitan ng malasakit at tunay na pag-ibig. Ituro mo po sa kanila, Panginoon, na hindi pa huli ang lahat, na may pag-asa pa, na kahit gaano man kabigat ang kanilang dinadala o kalalim ang kanilang pagkadapa, may biyaya ka na laging bukas palad na handang yumakap at magpatawad. Huwag mo pong hayaan na sila ay tuluyang maligaw, kundi kabigin mo po sila sa paanyaya ng pagbabalik. Panginoon, kung maaari, gamitin mo rin po ako upang maging instrumento ng iyong kagalingan, ng iyong katahimikan at ng iyong presensya sa kanilang buhay. Naway sa bawat takbang pabalik sa iyo, maramdaman nila ang kasiguraduhan na hindi mo sila iniiwan at kailanman ay hindi mo pa sila tatalikuran. Sa iyo ko po inilalagak ang lahat ng ito, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Panginoon naming mapagmahal at matuwid, buong puso po akong nagpapasalamat sa mga manggagawa sa iyong simbahan, sa mga pastor, leader ng ministeryo, mga guro sa pananampalataya, mga kabataang lingkod, mga tagalinis ng templo, mga intercessor, mga music ministers, at maging mga simpleng tao na dapat na naglilingkod sa tahimik at di nakikitang paraan. Sila ay iyong mga inihirang at isinugo upang maging ilaw at gabay ng iyong sambahayan. Alam ko, Panginoon, na hindi sila madali ang kanilang piniling daan. Maraming sakripisyo, minsan hindi sapat ang pasasalamat ng tao, madalas nauubos ang lakas sa dami ng tungkulin, marami sa kanila ang pagod, nalulumbay, at minsan ay tinatanong din ang halaga ng kanilang paglilingkod. Kaya't Ama, dinadalangin ko na ikaw po ang maging kanlungan nila sa gitna ng kanilang pagod. Bigyan mo po sila ng bagong sigla, bagong apoy sa kanilang puso at patuloy na inspirasyon upang hindi sila mawala ng pag-asa o gana. Ipagkaloob mo po sa kanila ang sapat na kapahingahan, mga agapay at tunay na may malasakit at mga taga-suporta na marunong makinig at umintindi. Panginoon, bigyan mo rin sila ng lakas sa mga panahon na sila ay walang masandalan at pag-asa sa mga panahong tila walang direksyon ang kanilang gawain. Higit sa lahat, iparamdam mo po sa kanila na sapat ka sa kanilang kakulangan at sapat ka sa kanilang pangangailangan at sapat ka upang mapagpatuloy sila sa kabila ng lahat. Sa pangalan ni Jesus,
na siyang dakilang pastol ng iyong mga manggagawa. Amen. Diyos ng pag-ibig at katapatan, maraming salamat po sa mga bagong kapatid na lumapit sa iyo, tumanggap sa iyong biyaya, at nagpa siyang sumunod sa landas ng pananampalataya. Isang malaking tagumpay ang bawat pusong iyong kinakatok at tinatanggap ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngunit alam ko rin, Panginoon, nasa unang hakbang ng bagong buhay na ito, maraming tukso, hadlang at pagdududa ang maaaring dumating. Kaya't itinatagubilin ko po sa iyo ang kanilang mga puso. Bigyan mo po sila ng matibay na pundasyon ng pananampalataya. Itanim mo po sa kanilang isip at kaluluwa ang katotohanan ng iyong pag-ibig at kapangyarihan ng iyong salita. Palibutan mo po sila ng mga tunay na kapatid sa pananampalataya na magturo sa kanila hindi lang ng kaalaman kundi ng buhay na may kababaang loob, malasakit at pag-unawa. Panginoon, alisin mo ang anumang takot o pag-aalinlangan na maaaring pumasok sa kanilang kaisipan. Kapag sila'y nadapa, tulungan mo po na sila'y bumangon. Kapag sila'y naligaw, gabayan mo po sila pabalik. Huwag mong hayaang sila ay maagaw ng kaaway sa kanilang bagong simula. Panginoon, gamitin mo ang kanilang buhay bilang patotoo sa ibang tao na sa kabila ng dating pamumuhay, may bagong buhay na naghihintay sa sinumang tumugon sa iyo. Bigyan mo po sila ng tapang upang ipahayag ka, ng puso upang ibigin ka, at ng pananampalataya upang ipaglaban ka. Lahat ng ito ay hinihiling ko sa iyong makapangyarihang pangalan. Amen. Ama naming makapangyarihan sa lahat, ikaw na nakakakita sa lahat ng paghihirap ng iyong mga anak. Itinataas ko sa iyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na ngayon ay dumaranas ng pag-uusig, diskriminasyon at pang-aapi. Dahil sa kanilang paninindigan sa iyong pangalan, Panginoon, alam mo ang bigat ng kanilang kalooban, ang panganib na kanilang kinakaharap at ang lungkot na dulot ng pagkakahiwalay mula sa kanilang komunidad, pamilya o kabuhayan dahil lamang sa kanilang pananalig sa iyo. Ipinapanalangin ko po na sa gitna ng kanilang paghihirap ay palakasin mo ang kanilang loob, tibayan mo ang kanilang pananampalataya at bigyan mo sila ng kapayapaan na hindi kayang sirain ng takot o ng banta ng mundo. Huwag mong hayaang matalo sila ng pangamba o panghinaan ng loob. Ipadama mo po sa kanila na sila ay hindi nag-iisa, na ang langit ay kakampi nila at ang iyong presensya ay laging nariyan. Gamitin mo rin ang kanilang kwento bilang inspirasyon sa iba upang may pamalas ang kapangyarihan mo sa gitna ng pagdurusa. Panginoon, iligtas mo sila mula sa kamay ng masama at kung kalooban mo mang sila ay magpatuloy sa landas na ito, bigyan mo sila ng kalakasan upang manatiling tapat hanggang wakas. Maraming salamat sa kanilang katapangan at sa kanilang buhay na handang ialay para sa iyo. Itinataas ko sila sa iyong banal na kamay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Diyos ng lahat ng bansa, ikaw na tumawag sa iyong mga anak upang maghatid ng mabuting balita sa iba't ibang dako ng mundo. Itinataas ko po sa iyo ang aming mga kapatid na misyonaryo na nagsasakripisyo ng kanilang panahon, kaligtasan
at minsan ay buhay upang may pahayag ang iyong salita sa mga lugar na hindi pa naaabot ng Ebanghelyo. Panginoon, napakahirap ng kanilang gawain. Malayo sa pamilya, banyaga ang wika, kakaiba ang kultura, at minsan ay may panganib sa paligid. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naroon ang kanilang dedikasyon sa iyong layunin. Dalangin ko po, Ama, na palakasin mo ang kanilang puso, bigyan mo sila ng kaaliwan sa mga oras ng kalungkutan, at ipagkaloob mo ang kalusugan at proteksyon sa araw-araw nilang pamumuhay. Naway magbukas ka ng maraming puso upang tanggapin ka sa pamamagitan ng kanilang ministeryo. Bigyan mo rin po sila ng komunidad na magpapalakas sa kanila at ng mga kapwang lingkod na magiging katuwang nila sa misyon. Panginoon, huwag mong hayaang mawalan sila ng apoy sa paglilingkod at sana'y maramdaman nila araw-araw ang iyong presensya. Salamat sa kanilang buhay na iniaalay sa iyong kadakilaan. Sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, ikaw na tapat sa lahat ng panahon. Dinadalangin ko po ngayon ang aming mga kapatid sa pananampalataya na lumalayo sa simbahan, yaong mga nawala ng gana, nasaktan, naligaw o napagod sa kanilang paglalakad sa pananampalataya. Panginoon, hindi po namin sila hinuhusgahan, kundi idinadalangin naming muli po silang abutin. Hipuin mo po ang mga bahagi ng kanilang puso na sugatan at pagod, at hayaang mong maramdaman nilang muli ang init ng iyong yakap at ang kagandahan ng iyong presensya. Kung sila man ay lumayo dahil sa pagkakasala, pagkukulang ng simbahan o sariling pagdududa, naway maging bukas ang kanilang puso sa pagbabalik. Gamitin mo po kami bilang mga instrumento ng pag-unawa, hindi ng pagsisisi, ng pagmalasakit, hindi ng pagkutsa. Turuan mo po kaming tanggapin silang muli tulad ng pagtanggap mo sa amin. Ipaalala mo po sa kanila na ang simbahan ay tahanan, hindi hukuman, isang lugar kung saan ang bawat isa ay may pagkakataong magsimulang muli. Panginoon, kung sa ngayon ay pinipili nilang umiwas, naway samahan mo pa rin sila sa bawat takbang at akayin pabalik sa iyong puso. Sa iyong kamay po namin sila itinatagubilin muli, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.